Okay. Tapos ayun, nag-ano ako sir, kasi naglakas loob ako na mag-loan, mag-try. Tapos yun, sabi niya, may valid passport ka ba? Magkano yung ano mo, salary buwan-buwan. Tapos yung kailangan mo magpasa ng picture ng passport mo, front and back. Tapos yung nakahawak ka ng passport mo sir, half body na nakahawak ka ng passport, ipasa mo. Tapos pag natapos mo magpasa, magbigay ng number mo, number sa Pilipinas or number dito. Tapos saka, pag okay na yon, magsabi sila na mag-install ka ng Telegram, kasi doon ka nila ibibigay sa agent. May agent kasi doon sa Telegram sir, na siya yung nagtatakal about sa tungkol sa company nila. Tapos doon sa Telegram sir, 8 members. Hindi mo kilala yung mga yon, hindi mo kilala. Hindi po sir. Puros OFW din po. Yung isa nasa Dubai, yung isa dito sa Kuwait. Tapos yung iba, hindi ko alam kasi hindi naman nila nilagay sa ano nila kung saan sila. Yung isa kasi nakita ko talaga nag-withdraw siya ng pera sa Ali Bank sa Dubai. May mga resibo kasi sir, kaya yun, naniwala ako. Tapos yung sa GCash na ano, kasi sa lahat ng conversation sir, maniwala ka talaga na totoo. Okay. Kasi yung isa kasi sir, nag-send siya ng picture ng mama niya at saka papa niya nasa hospital. Dito sir, recorded yung mga conversation namin sa Telegram po. Okay, ngayon, anong nangyari sa iyo ngayon? Anong problema nangyari ngayon? Gusto ko sanang sir, yung kung mabawi ko pa ba yung 30,000 sir. Magkano binigay mo? 30,000 po. Bakit ka nagbigay ng 30,000? Hindi, una kasi sir ganito, sabi niya sa 150k na ma-withdraw mo, kailangan kang magbigay ng 12%, 8% na 8% sa 150 para kumbaga assurance na makabayad ka sa every month na wala pa nautang mo, bakit nagbayad na agad? Bakit nagbayad ka na? Sahod ko yun. Sahod ko yun sir. Sahod ko 12,000 binigay ko. Kasi nga sir, talaga ako na matanggap ko yung 150k kasi kailangan ko talaga sir. Yun na nga, hindi mo nakuha yung inuutang mo tapos nagbayad ka na agad. Kasi yun paraan sir na makuha daw, matanggap daw yung ma-withdraw yung 150. Ngayon hindi mo nakuha. Kasi may wallet. Hindi po. Kasi yung passport ko sir, number ng passport ko, mali ang nabigay ko. Instead na 5, na lagay ko na type po ng 4. Doon po nagkaroon ng rejecting ng loan ko po, withdrawal. Paano mo nalalaman na wrong ang passport mo? Mayroon kasing sir, kumbaga yung may apps kasi sir, may link kasi lang binigay sir na doon yung ilagay mo yung information mo, tapos doon ma-check, may wallet ka doon, tapos meron kang personal information, doon mo ma-check sir na okay, anong ginawa nila sa iyo? Tapos nung mag-withdraw na ako, nagbigay sila ng OTP number. Lang yun, isang session lang magamit yung OTP. Tapos yun, sabi niya, rejected yung yung loan mo kasi yung passport mo, mali yung number na binigay. Okay, yung pagkatapos nun, anong ginawa nila Susun? Tapos sabi ko, ma'am, paano ba yan? Anong gagawin? Bakit sa ganun? Kasi alam ko sir, mali talaga yung passport ko. Sabi niya, kailangan mo magbili ulit ng OTP number. Ngayon, magbabayad ka ulit ang bago? Opo, magbabayad po ulit ng bago, 8,000. Parang 8,000 ata yun. Diyos ko. Then, ilang beses ka nagbigay ng pera sa kanila? Yung 30,000 na yun, ilang beses mo binayaran yun? Tatlo ata sir, 3 beses. Ate, hindi ka ba hindi nahalata yun? Na-scam yung phone, yung utang na yun? Sir, naisip ko na talaga kasi lang gusto ko na habulin yung nabigay kong pera, sir. O ngayon, anong sagot nila?
Tapos may conversation kami dito. Sabi niya, sabi ko kasi sabi ko gusto kong bawiin yung pera. Sabi na naibigay. Sabi niya, may daw, may AL system kasi sila sir na kailangan mong kasi yun sir, computer, naka-record sa computer na hindi mo ma-withdraw yung pera kasi nandoon daw yun sa wallet mo, sa account ko. Paano mo natabi na sa wallet mo, sa kanino pinila nga yung pera? Ay, sabi ko, alam naman yung sistema ng yung company nyo kasi hindi ko natanggap yung pera. Sabi ko, it means mababawi nyo ron. Mababawi nyo. Dahil alam nyo yung account ko. Ngayon, kailan pa huling nakausap mo sila? Kahapon po. Seen lang yung message ko sa Telegram, sir. Hindi po sila nagre-reply. Pero online po sila. Ate, ang problema ko sa inyo, mahilig kayo maniniwala sa mga online tino mo ngayon, problema ngayon. Yun, sir. Alam ko talaga, mali ko, sir, kasi naniniwala ako. Kasi kailangan kasi, sir. Kung hindi ko lang talaga kailangan, sir. Ngayon pa to nangyari sa buong buhay ko po sa malapit na akong 10 years dito sa Kuwait. Ngayon pa talaga. Ay, naku, ate. Ate, mahirap po. Yan po, marami po tayong mga babayan na may ganyang problema po. Nahihirapan po sila abulin yan. Ngayon po, kausapin nyo, family nyo, puntahan ka mo yung address na yon. Ang problema kasi, sir, yung pamilya ko nasa Mindanao kasi sila. Ay, naku. Sayang, ma'am, yung 30,000 binigay ninyo. Kayo po nangungutang, kayo pang hilingan ng pera. Ma'am, sayang talaga sa isang buwan kong sahod. Kaya nga, isipin nyo, hindi nyo inisip na nangungutang kayo, tapos kayo hihinga ng pera. Pwede mo nilang ibawas sa utangin mo pera. Sabi ko nga, sir, pwede nyo naman i-deduct siguro yan, ma'am, sa kukunin naming loan. Sabi niya ba, hindi pwede kasi sa AL system daw nila, sir, naka-recorded. Bawal daw talaga i-deduct. Ngayon, paano pong gagawin ninyo yan, ma'am? Kayo po na ang kausap nun, kailangan po kayo mismo ng file ng complaint kung Kapipinas yan, pwede kayo magpatulong sa otoridad ng sa Pilipinas. Hindi po nyo magawa yun. Gusto ko sana, sir, kaso lang wala po akong contact, wala akong mautusan dyan sa Maynila kasi nasa probinsya kasi yung pamilya ko, sir. Doon sa probinsya nila, hindi ba kayo pwede punta sa mga local authorities doon? Try ko pong magreklamo, sir. Kaya po ako lumapit sa inyo una, sir, kasi gusto kong humingi ng advice kung saan pwedeng lumapit. Okay, ito po ang aking advice. Kasi nangyari na po nung kayo ay pumunta Nagsabi sa akin naibigay nyo yung pera Hindi paano ko pagkasasabihan kayo na huwag yung gawin ganun. Nangyari na. Ang the best na magagawa nyo, kung meron ko mga pag-uusap ninyo na record, then pwede mo silang ireklamo sa Pilipinas kung saan mayroong otoridad na kasi kahit saan naman Pilipinas yan basta Pilipinas mo yung gumawa nung kalokohan na yon, pwede nyo siyang ihabulin sa ating authority sa Pilipinas. Yun po ang tanging magagawa nyo sa ngayon to matulungan po kayo, magabawi nyo 30,000 pesos. Malaki po halaga po yun. Sobra, sir. Sobra talaga. Kailangan ng pera para sa pamilya mo. Then, ikaw pa ngayon nawalan. Kung yung ang tangang magagawa ko ngayon is to inform everybody
by this Facebook natin, pag-uusap natin, para wag po silang maniniwala sa mga ano. Diyos ko, mga kalokohan nun. Oo. Online loan. Naku naman ate, sayang talaga. Anyway ate, ganito gawin mo yung sinasabi ko. Wala pong ibang tao magagawa kundi kayo po, ang pamilya po ninyo, magpunta po sa local authority sa ating bansa dito sa Pilipinas. And please, lahat ng mga conversation meron ka, i-forward mo yon at tanungin po nyo doon kung paano po gagawin ng inyo para mabawi niyo po yung pera po na yon. At yun po ang kasi yung sabihin sa akin kung anong gagawin ngayon, nangyari na yan. Ilang beses po sasabi niya na wag po paniniwala sa mga online loan. Ate, may mga ano kasi itong ano no? Picture na pinasa po, yung ID ng yung agent ko po, yung ID niya napasa niya sa akin. Oy, lahat po 'yun. Lahat po na mayroon po kayong conversation, kung may bibigay mo yun sa kamag-anak mo o sino man ang utusan mo para may bigay sa authority kung anong gagawin nila. Okay? Ma'am, ito pong ating pag-uusap ay okay lang po ba na i-post natin to para magbigay ng babala sa lahat? Sir, pwede pa kita yung mukha? Sige. Sige. Okay. Akong bahala. Sige. Pangalan ko, sir. Sobra, sir. Grabe talaga. Depressed talaga ako ng ilang araw. Kaya nga gawin niyo po yung aking gagawin muna. Yung aking yung in-advise sa iyo na mag-file po sa Pilipinas po. Sige po, sir. Kasi sir, binisita ko yung page nila, yung sa SEC. Ano naman sila, sir, yung tawag nun? Ma'am, registered naman sila sa SEC. Minsan, huwag kayong basta maniniwala sa mga nakasulat sa Facebook. O kaya, marami doon, gagawa sila ng paraan para paniwala ang mga tao. Sobra po. Sobra. Yun talaga ngayong taon, ito talaga yung pinakamalaking pinagsisihan kong nangyari sa buhay ko. Kaya nga po, ma'am, andyan na po yan. Ngayon, ang gagawin nyo lang is try to find a way, mag-complain po sa local authorities doon, magangat mo na baka po may makatulong po sa Pilipinas para mahabol po yung pera. Sige po, sir. Naku, ma'am, sorry po sa nangyari sa inyo. Okay lang, sir, kasi tanggap po kasalanan ko, naniwala kasi.